Magsisimula ang kwento sa isang flashback ni Effer, kung saan muli niyang narinig ang isang pamilyar na boses mula sa kanyang nakaraan. Habang karga siya ng kanilang pinuno, nagtanong ang isang tauhan kung ano ang pangalan ng maliit na wyvern. Dahil babae ito, iminungkahi ng pinuno na pangalanan siyang April. Subalit, agad na gumawa ng ingay si Effer bilang pagprotesta. Naintindihan naman agad ng pinuno na hindi nagustuhan ng wyvern ang pangalang yon, kaya naman binago niya ito at ginawang Effer. Tila naging kampante at nagustuhan naman niya ang bagong pangalan dahil mahimbing siyang nakatulog pagkatapos. Bagaman nag-alinlangan pa ang tauhan sa bilis ng pagpili ng pangalan, iginiit ng pinuno na maganda at angkop ang Effer para sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi makapaniwala si Effer sa kanyang nakita kaya naman masaya niyang tinawag na kalbo ang pinuno. Agad na iginiit na hindi kalbo ang kanyang pangalan dahil siya ang dakilang chief ng Flying Dragon Knights. Kasabay nito ang pagtulo ng luha ni Effer habang sinasabing masaya siya dahil buhay ang kanyang Knight Chief. Subalit, agad siyang pinuna ng pinuno at sinabing hindi dapat umiiyak ang kanilang pambato. Para itago ang kanyang emosyon, agad na nagkatwiran si Effer na napuwing lang siya, sabay tanong kung nasaan na ang iba pa nilang mga kasamahan. Isang misteryosong sagot naman ang ibinigay ng pinuno, hindi pa niya oras, na labis na ikinataka ni Effer. Habang nakatitig sa korona sa kanilang harap, ipinaliwanag na dahil sa kasalanang paglalagay sa panganib at pagkamatay ng prinsipe, ang pinunong namamahala sa mga Flying Dragon Knights ay parurusahan ng kamatayan. Kasabay nito, iginiit ni Effer na wala namang kasalanan ang pinuno at siya dapat ang sisihin. Subalit sumagot ang pinuno na bagamat matalino at magaling si Effer, masyado naman itong mapagduda sa ibang tao. Nagtaka si Effer nang bigla siyang lumubog sa tubig habang patuloy na sinasabi ng pinuno na dapat siyang matutong magtiwala sa iba dahil kakailanganin niya ng kasama sa kanyang tabi. Habang umiiyak si Effer, idinagdag ng pinuno na kailangan niya ng makakasama sa buhay, yung mag-aalaga sa kanya kapag muli siyang napuwing habang lumilipad. Nakita na hinihila pala si Effer pababa gamit ang isang tali at si Ellie ang gumagawa nito hanggang sa matagumpay niya itong naibaba. Agad na lumapit si Ellie habang nag-aalala ang matandang babae sa kanya. Sinabi ni Ellie na mabuti naman at gising na si Effer. Ipinaliwanag ni Ellie na masyadong mabilis ang pagpasok ng enerhiya sa katawan ni Effer kaya nagkagulo ang daloy nito sa loob. Gagamutin sana ni Ellie ang mga sugat ni Effer at nagpakuha ng restoration potion, pero may isang tauhang nagsabi na hindi na yun kailangan. Dito na lumitaw si Alejandro at sinabing sayang lang ang potion kung ibubuhos lang naman sa isang bangkay. Nagulat si Ellie nang marinig si Alejandro. Sinabi ni Alejandro na may nakita siyang liwanag sa langit kaya bumalik siya para mag-usisa, at hindi niya akalain na susubukan pala ni Effer na tumakas. Saisagat pa sana si Ellie, subalit iginiit ni Alejandro na kahit ang isang dragon ay mahihirapang humawak ng ganoon kalakas na enerhiya, kaya imposible itong kayanin ng isang wyvern. Dagdag pa niya, hindi sulit na sayangin ang potion para lang iligtas ang isang wyvern, kaya dapat na niyang tapusin ito. Lumapit si Ellie kay Effer at ipinakilala ang kanyang sarili. Pinapipikit niya ang mga mata nito at pinag-isip na tila isa itong mangkok na puno ng umaapaw na tubig, at kailangan niyang gawing parang marmol ang tubig na iyon. Sinabi ni Ellie na hindi ito masakit dahil bahagi lang ito ng kalikasan, at pinuri si Effer sa paggawa nito ng maayos. Kasabay nito, isang paghiwa ang naganap. Habang makikita ang pagtulo ng dugo, nagulat si Alejandro sa kanyang nakita dahil nilaslas ni Ellie ang sarili niyang pulso. Tinanong ni Ellie kung karapat-dapat na bang bigyan ng potion ang wyvern ngayon, o kailangan pa ba ng mas matinding dahilan. Kaya dito ay nag-alala ang matanda at nakiusap kay Alejandro na tulungan si Ellie. Nainis si Alejandro at sinabing dapat lang napatunayan ng wyvern na yun na karapat-dapat itong iligtas, dahil sa pagkakataon lang na ito siya papayag at huwag nang asahan ni Ellie na uulit pa ito. Kaagad na nagpasalamat si Ellie sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang isang kwarto kung saan nagamot na ang mga sugat ni Effer. Biglang nagsalita si Effer at sinabing masyadong kakaiba ang nangyari at tiyak na may dahilan kung bakit siya hinayaang mabuhay. Sumagot si Ellie na mayroon nga itong dahilan, sabay tanong kung nakapagtanim na ba si Effer noon. Tila nagustuhan ito ni Effer at sinabing mayroon siyang maliit na taniman ng gulay, subalit bigla siyang napasigaw at tinanong si Ellie kung kakainin ba siya nito. Kaya kaagad na itinanggi ito ni Ellie pero giit ni Effer ay nagsisinungaling ito dahil bakit pa siya may mga halaman. Ipinaliwanag ni Ellie na kahit bulag siya, nararamdaman niya ang paligid gamit ang artificial guideline. Nakikita niya ang mga hugis at kulay, tulad ng buhok ni Effer, pero hirap siyang makaramdam ng mga bagay na walang buhay kaya siya nag-aalaga ng mga halaman. Aniya, walang nag-aaksaya ng oras sa mga patay na tanim,
pero si Effer ay nabuhay pa rin kahit nakakuha ito ng napakalaking na enerhiya. Sumagot si Effer na yun pala ang dahilan kung bakit kinuha ni Ellie ang potion. Ipinaliwanag ni Ellie na para sa karamihan, lalo na kay Alejandro, baka isipin nilang sinwerte lang si Effer na mabuhay. Pero nararamdaman ni Ellie ang namuong enerhiya sa loob nito at naniniwala siyang isa itong Dragon Core. Hindi makapaniwala si Effer dahil isa lamang siyang Wyvern, pero giit ni Ellie na posible ito dahil kabilang pa rin sila sa pamilya ng mga dragon, lalo na't matalino si Effer. Napagtanto ni Effer na tila kusa niyang nabuo ang core habang sinisipsip ang enerhiya. Bigla siyang nag-alala dahil alam niyang ito ang hinahanap ni Alejandro. Sinabi ni Ellie na ang Dragon Core ang huling sangkap na kailangan para mabuo ang artificial guideline sa kanyang katawan. Gayunpaman, itinago niya ang tungkol sa core at dinala si Effer sa ligtas na lugar nang hindi nalalaman ni Alejandro. Dahil dito, tinanong ni Ellie si Effer kung sa tingin ba nito ay tapat pa rin siyang tauhan ni Alejandro pagkatapos ng ginawa niyang paglilihim. Naisip ni Effer na base sa nangyari ay tila hindi nga tapat si Ellie kay Alejandro, pero nag-aalinlangan pa rin siya kung bahagi lang ba ito ng isang palabas. Napagtanto niya na kahit anong hinala ang gawin niya, hindi niya malalaman ang totoong iniisip ng babae. Dahil dito, tumalikod si Effer at muling kinumpirma kung totoo bang nakikita ni Ellie ang mga hugis kahit hindi ito nakakakita. Naguluhan si Ellie pero sumagot naman ito ng oo. Biglang ginaya ni Effer ang mukha ni Alejandro, kaya naman hindi mapigilan ni Ellie na humalakhak sa kanyang nakita. Patuloy ang pang-aasar ni Effer habang tila pinapatigil na siya ni Ellie dahil sa sobrang katatawanan. Sa huli, dahil sa hindi na mapigil ang tawa, biglang tumakbo si Ellie palabas ng kwarto. Sa kabilang dako, makikita ang isang maliit na bahay. Sa loob nito, kinakausap ni Alejandro ang isang tauhan na nagpapakita ng listahan ng mga high-level hunters na mabilis na nagpataas ng kanilang level ngayong buwan. Ngunit pagkakita ni Alejandro, sinabi niyang wala doon ang hinahanap niya. Nagtaka ang tauhan at itinanong kung posible bang tumakas na ito papunta sa gitna ng kontinente. Pero iginiit ni Alejandro na imposible yun dahil kailangan munang mag-ipon ng sapat na pera ng hunter na yun para makaalis. Naniniwala siya na kung nagtatrabaho ito sa bayang ito, siguradong mayroon itong mga kahanga-hangang record na iniwan. Humingi ng paumanhin ang tauhan at sinabing yun na ang lahat ng hunters na lampas sa level 50. Habang may inabot na dyaryo para sa mga hunters. Dito ay napangiti si Alejandro habang sinasabi na siguradong ang mga ito na ngayon dahil masyadong mababa ang kanilang level at masyado silang kapansin-pansin. Idinagdag niya na hinding-hindi sila makakaalis nang hindi napapansin ng lahat. Sa loob ng crater dungeon, makikita ang isang tila gagambang halimaw na kinakalaban ng isang hunter. Tinukso ng hunter ang kanyang kaibigang si Martin at tinanong kung kailangan ba nito ng tulong dahil mukhang nahihirapan ito. Agad namang sumagot si Martin na tatapusin niya ang kalaban bago pa man ito makialam. Kasabay nito, naghanda ang hunter para sa isang malakas na pag-atake. Sa tindi ng puwersang ipinakita niya, halos sumabog ang halimaw, habang matagumpay din na natapos ni Martin ang kanyang kaharap na kalaban. Nagbiro ang hunter na nauna niyang napatay ang sa kanya, pero katwiran ni Martin, mas marami naman siyang napatay na monsters sa pagkakataong ito. Hindi naniwala ang hunter at iginiit na lamang siya kay Martin. Sabay hirit na baka kailangan na raw ipagamot ni Martin ang kanyang mata dahil sa maling bilang nito. Biglang narinig ang mga sigaw ng kanilang mga kasamahan dahil naitali na pala sila ng mga sapot ng halimaw. Nagulat ang isang babae dahil bigla na lang sumulpot ang sapot, at nang tumingala sila, nakita nila ang higanteng gagamba na handa ng sumalakay. Dahil dito, nag-alala si Martin at nagbalak na silang sumaklolo. Subalit, isang biglaang pag-atake ang tumama sa kasamang hunter ni Martin. Agad na kinamusta ni Martin ang kaibigan, na sumagot namang muntik na siya doon pero nagtataka kung ano ba ang mga nilalang na yun. Tinawag ni Martin ang mga halimaw na Tarantul Knights. Aminado ang hunter na hindi niya akalain na nasa malalim na bahagi na sila ng dungeon para makatagpo ang mga ganoong klase ng kalaban. Iginiit naman ni Martin na wala silang laban kung hindi sila gagamit ng mga buffs. Sinabi ng hunter na hindi siya sigurado kung makakatakas pa ba sila sa mga ito, subalit biglang may isang gumamit ng magic spell na freeze. Dahil dito, agad na nagyelo ang buong paligid. Nagulat ang hunter sa biglang paglamig at inakalang ang mga halimaw ang may gawa nito, pero itinama siya ni Martin, patay na ang mga monsters at hindi sila ang gumamit ng magic. Nagsalita ang isa sa mga dumating at sinabing hindi pa tuluyang patay ang mga halimaw, kundi nawalan lang ang mga ito ng malay. Dahil sa pagtataka, nagtanong ang hunter kung sino ang mga ito, ngunit tila agad silang nakilala ni Martin bilang sina Artis the Pyromancer at ang Valtaran Warrior.
Humingi ng paumanhin si Artes at sinabing wala silang intensyong makigulo sa laban ng iba. Gayunpaman, pinayuhan niya sina Martin na ipaubaya na sa kanila ang mga halimaw at unahin na lang natulungan ang dalawang babaeng nakagapos pa sa mga sapot. Ilang sandali ang lumipas at makikitang ligtas na ang lahat. Habang naglalakad sila, ipinahayag ni Martin na isang malaking karangalan ang makatagpo sila Artes at mas naging kampante sila dahil kasama nila ang mga ito. Mapagkumbabang sumagot si Artes at sinabing sila dapat ang magpasalamat dahil sa paggabay sa kanila sa daan. Napansin ni Martin na kahit kilala si Artes bilang isang pyromancer, mukhang hindi lang apoy ang kaya nitong gawin. Ipinaliwanag ni Artes na nahirapan siya dati laban sa ice magic, kaya naglaan siya ng oras para pag-aralan din ito. Dahil dito, humanga ang babaeng si Elsa at sinabing gusto niya ang mga lalaking masipag at determinasyon. Pero agad siyang biniro ng kasama niyang si Forel, na isa ring healer, at pinaalalahanan si Elsa na ang sabi nito dati ay panlabas na anyo lang ng lalaki ang mahalaga sa kanya. Naiinis na sumagot si Elsa at pinatitigil ang kasama sa pagsasalita ng kung ano-ano para hindi siya mapahiya. Nagsalita si Martin at nagmungkahi na kung maaari ay magsanib puwersa na lang silang lahat laban sa mga susunod na halimaw, subalit hindi nagustuhan ni Hanbin ang ideya na ito. Dahil dito, tinawag ni Artes si Hanbin bilang Valtaran warrior at sinubukang kumbinsihin, subalit muling iginiit ni Hanbin ang kanyang pagtanggi. Humingi ng paumanhin si Artes at ipinaliwanag na ang tanging inaatupag ni Hanbin ay ang kanyang pagsasanay bilang mandirigma, kaya naman tinatanggihan nito ang lahat ng alok na makipagparty sa iba. Ngunit hindi sumuko si Elsa, iginiit niya na mahalaga rin ang pagtutulungan at nagmungkahi pa na pagkatapos ng dungeon ay maaari silang mag-relax kasama si Artes. Sumingit din si Forel at sinabing pwede silang mag-usap ng mga estratehiya habang nagkakape sa kanilang day off. Dito ay tila kinilig si Hanbin at biglang nagbago ang isip, sabay sabing papayag na siya sa pagkakataon na ito. Dahil sa biglang paglambot ni Hanbin sa harap ng mga babae, galit na tumingin si Artes sa ating bida. Sa isang flashback, nagtanong si Hanbin kung kailangan ba talaga nila ng mga saksi o spectators para itaas ang kanilang reputasyon. Kinumpirma ito ni Artes at ipinaliwanag na hindi sapat ang basta pagpapalakas lang, walang makakaalam sa galing nila kung walang nakakakita sa kanilang kakayahan sa laban. Dagdag pa ni Artes, madaling maghinala ang mga tao kapag ang isang hunter ay masyadong mabilis tumaas ang level. Dahil sa tagal niyang pinag-aralan ang galaw ng mga tao, naitanim sa isip niya na ang tsismis at imahe ang pinakamahalaga. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa ibang grupo, personal na makikita ng mga ito ang kanilang pambihirang lakas hanggang sa ituring silang mga bayani. Ito rin ang magiging daan para mas madali nilang matagpuan ang Diyosa. Nagpahayag naman ng pag-aalala si Hanbin. Iginiit niya na kailangan pa rin nilang manatiling misteryoso para hindi mabunyag ang kanilang totoong pagkatao. Ang balak niya, dapat ay isang grupo lang ang sinasamahan nila sa bawat misyon at hindi na ito dapat maulit pa sa susunod. Tiwala namang ipinaliwanag ni Artes na gagawin ng kahit sinong hunter ang lahat makasama lang ang isang Valtaran warrior. Noong nag-alinlangan si Hanbin at tinanong kung magiging ganoon ba talaga kadali ang lahat. Siniguro ni Artes na dapat lang magtiwala si Hanbin sa kanya dahil gagawin niya itong pinakasikat na hunter sa buong lungsod. Inisip ni Hanbin na kailangang aminin na naging tama si Artes sa halos lahat ng kanilang mga naging plano. Subalit, sa kabila nito, mayroong isang bagay na sa tingin niya ay hindi man lang naisip ni Artes. Mabalik sa kasalukuyan, makikitang pilit na inaaya ng dalawang babae si Artes para makipag-date, ngunit tinanggihan lamang sila nito. Dito napagtanto ni Hanbin kung ano ang kulang. Ang katotohanang wala talagang interes sa kanya ang mga babae. Tinawag ni Martin ang kanyang kasamang si Brad, na noong oras na yon ay tila natatawa ito. Para kay Brad, ang isang tunay na hunter ay dapat maglaan ng sarili sa paglampas sa sariling limitasyon at pakikipaglaban sa mga halimaw. Iginiit pa niya na ang isang lalaking gaya ni Artes na nagmamalaki sa itsura ay walang alam sa pagiging tunay na hunter. Gayunpaman, sabay na binara ng dalawang babae si Brad at sinabing nagmumukhang pangit ang mga lalaking seloso. Kahit humingi na ng paumanhin si Artes, hindi pa rin tumigil si Brad sa panlalait. Dahil dito, biglang tumayo si Hanbin sa harap niya. Kinabahan si Brad at itinanong kung ano ang kailangan nito. Inakala niya na nagmamatapang lang si Hanbin dahil inasar niya ang kasama nito. Sinabi pa ni Brad na kahit sikat itong Valtaran warrior, wala siyang pakialam sa kasikatan. Ngunit hindi siya pinansin ni Hanbin, sa halip, tila may binuksan itong pinto sabay sabing, nandito na tayo. Nagulat at nagtaka si Brad sa kanyang nakita. Tumambad sa kanila ang isang napakalawak na lugar sa loob ng dungeon. Sa kanilang pagpasok,
Hindi makapaniwala si Martin na matapos ang mahabang paglalakad ay nasa tapat na pala sila ng core. Nagtanong si Artes kung mawawala na ba ang buong crater dungeon kapag natapos na sila rito, ngunit ipinaliwanag ni Martin na ang pangalang ito ay tumutukoy sa lahat ng dungeon sa buong Crater Valley. Ang pagsasara ng isa ay hindi makakaapekto sa iba. Nakahinga ng maluwag si Hanbin sa narinig dahil naisip niyang hindi pa sila handang umalis sa lungsod. Subalit, sa sandaling yun ay may napansin si Brad. Dito ay makikita ang isang artifact. Agad na naintindihan ni Brad ang kahulugan nito. Kung may artifact sa lugar na yun, ibig sabihin ay naroon din ang guardian o ang dungeon boss. Kinumpirma ni Martin na ito nga ang boss na kilala sa mga long-range poison attacks. Naglatag agad ng plano si Martin, sila ni Hanbin ang lalapit para atakihin ang mga paa nito, habang si Brad naman ang magbibigay ng cover kasama si Artes habang naghihintay ng hudyat. Pero dahil sa taas ng pride ni Brad, sumagot ito at nagtanong kung sa tingin ba ni Martin ay manunood lang siya habang nakikipaglaban ang iba. Biglang sumugod si Brad nang hindi nag-iisip habang isinisigaw na hindi niya hahayaang ang mga bisita lang ang kumuha ng lahat ng parangal. Dahil sa pagkaatat nito, tinawag siya ni Martin na tanga at agad na inutusan sina Hanbin at Artes na magbigay na lang ng proteksyon sa kanilang mga healer. Agad namang sumang-ayon ng ating bida sa naging desisyon ni Martin. Habang naghahanda ang lahat, napansin ni Artes na tila may kakaiba sa sitwasyon at tinanong si Hanbin kung dapat ba nila itong siyasatin. Pero dahil nais munang obserbahan ni Hanbin ang kakayahan ng grupo ni na Martin, sinabi niya na tingnan muna nila kung hanggang saan ang makakaya ng mga ito. Sa kabilang banda, makikitang naghahanda na rin sina Elsa at Forel. Maririnig ang pagyayabang ni Brad na gamitin ang dati nilang taktika na blitz, kahit naiinis na si Martin dahil sa hilig nitong sumugod ng basta-basta. Hinamon pa ni Brad si Martin na kung sino ang makakapatay sa boss ay siyang panalo. Ngunit sinagot siya ni Martin na hindi lahat ng bagay ay kailangang gawing kompetisyon. Kasabay nito, biglang naglabas ng mapanganib na poison attack ang dungeon boss. Ngunit bago pa man sila maabot nito, mabilis na nagbigay ng buff ang dalawang babaeng healer, gumawa sila ng isang matibay na magic wall at pinalakas ang mga sandata ni na Martin at Brad. Matagumpay nilang napigilan ang unang pag-atake ng kalaban. Dahil sa ipinakitang galing ng grupo, napansin ni Artes ang perpektong pagkakaisa ng bawat isa. Humanga siya sa kanilang timing at sa tamang pagpili ng lokasyon para bumuo ng defensive wall. Napansin din niya kung paano pinalakas ng mga healer ang pisikal na kakayahan ng mga melee hunters matapos lang ang isang mabilis na pagdistansya para harangan ang mga long-range attack ng halimaw. Sa gitna ng bakbakan, makikitang nasa ulo na ng boss si Brad at isinigaw na wala na silang oras para isa-isahin pa ang mga paa nito. Sumang-ayon naman si Martin at sinabing kung tatapusin din lang nila ang laban, diretso na sila sa ulo nito. Sa isang malakas na banat, matagumpay nilang tinamaan ang boss. Habang pinapanood sila mula sa malayo, inamin ni Artes na bagaman hindi sila kasing galing ni Hanbin, maituturing pa rin silang mga veteran hunters sa sarili nilang paraan. Ngunit sa halip na humanga, nagtaka si Hanbin at nagtanong, bakit daw masyadong mababa ang level ng halimaw gayong ito ang tinatawag nilang dungeon boss. Makikita ang saya sa mukha ng dalawang babae dahil sa tagumpay nila laban sa boss. Sa gitna ng selebrasyon, sinubukan pa ni Brad na makipag-fist bump kay Martin habang nagyayabang na ito ang unang pagkakataon na nakatapos sila ng isang dungeon. Sabi pa ni Brad, sa bilis ng kanilang pag-usad ay baka maabot pa nila ang 4 Forbidden Regions at maging pinakamalalakas na hunter sa mundo. Ngunit biglang naputol ang lahat nang magtaka si Brad, sa isang kurap lang, bigla na lamang nawala si Martin sa kanyang harapan. Doon na nagsimulang lamunin ng takot si Brad dahil hindi niya alam kung saan ito napunta. Kasabay nito, napatingala ang dalawang babae at halos manigas sa takot sa nakita nila sa itaas, isang dambuhalang paa ng isang nilalang. Dito na nila napagtanto ang kanilang pagkakamali. Ang napatay pala nila kanina ay hindi ang tunay na boss. Ang totoong kalaban ay nasa harap na nila, ang Tarantula Queen na nasa level 50. Sana na-enjoy nyo ang kwento natin ngayon. Huwag niyong kalimutang i-hit ang like at subscribe button, at mag-comment na rin kayo sa baba para hindi kayo mahuli sa mga updates. Maraming salamat sa panunood, mga kabute.